kaparokya, ang pag-uusapan po natin ngayong araw po ay yung write-ups ng Turismo Central Luzon patungkol nga po sa butihing Mayor Vico Soto at sa mga estudyanteng Pasigueño. Bakit kanyo mga kaparokya? Dahil muli na naman pong gumawa ng history ang lungsod po ng Pasig ayon sa Turismo Central Luzon. Pero bago natin tuluyang pag-usapan yan mga kaparokya, magpapakilala po muna ako sa inyo. Ako nga po pala si Mervin, the man behind Kaparokya TV. So yun nga po mga kaparokya, ayon sa write-ups nga po ng Turismo Central Luzon ay gumawa nga po ng kasaysayan ang lungsod ng Pasig sapagkat sa unang pagkakataon mga kaparokya ay mataas po ang nakuwang numbers ng top achiever at exam takers ng pamahalaang lungsod na kung saan ay tatanggap ito mga kaparokya ng cash incentive. So yun nga po mga kaparokya, yan ang isa sa dahilan kung bakit sobrang pinabibilban natin ang butihing Mayor Vico Soto dahil very hands-on at supportive nga po ito sa mga estudyanteng Pasigueño. Kung ano ang alam nito na maitutulong sa mga estudyanteng Pasigueño ay talagang ginagawa na ito sa abot ng kanyang makakaya. Nakakaingit mga kaparokya ang mga estudyanteng Pasigueño sapagkat talagang inilalaan sa kanila ng kanilang pamahalang lungsod ang nararapat para sa kanila. So yun nga po dito mga kaparokya ay meron po silang 932 top achiever and exam takers receive big cash incentive. Pasig City turned Tuesday, November 18 into a massive celebration of excellence as a total of 600 Latin honor and technical vocational graduates along with 332 bar exam and board exam takers were honored and rewarded in a packed ceremony at the Pasig Elementary School Gymnasium. The city rolled out major financial incentives, marking one of its biggest recognition events for academic achiever. In a powerful display of support for education, 22 summa cum laude graduates each took home 30,000 pesos, while 109 magna cum laude graduates received 25,000 pesos. A total of 468 cum laude graduates were granted 20,000 and one technical vocational salutatorian was awarded 5,000 pesos. Ibig ditong sabihin mga kaparokya, ang mga achiever ng lungsod po ng Pasig, yung mga estudyanteng Pasigueño na nakakuha nga po ng honor tulad ng summa cum laude ay tumanggap nga po mga kaparokya ng 30,000 pesos. Ang magna cum laude naman po ay 25,000 pesos. Ang cum laude with 468 graduates ay 20,000 at isang technical vocational salutatorian na naka-receive nga po ng 5,000 pesos. So malaking halaga mga kaparokya yung ibinigay ng pamahalaang lungsod ng Pasig sa mga estudyanteng achiever nito. At ito nga po mga kaparokya ang sinasabi ng write-ups na ito na pinaka mataas na number of achiever and exam takers sa nasabing lungsod. The momentum didn't stop there. Pasig also granted 10,000 in financial assistance to 332 bar and board exam takers. So dito mga kaparokya ay tatanggap nga po ng 10,000 yung mga magti-take ng bar and board exam, including those from the third quarter batch who were still awaiting results or whose exam had been rescheduled.
Programs covered included the bar, civil engineering, criminology, food technology, librarianship, master plumber, mechanical engineering teaching, psychometrics, electrical engineering, and social work. Mayor Vico Soto, Vice Mayor Dodot Jaworski, Councilor Simon Tantoco, and SK Federation President Kale Costillas personally congratulated the awardees, emphasizing how today's young professionals will shape a future anchored in integrity and strong institution. The Pasig City Scholarship Office under the Pasig City Education Department scholarships and award section led the distribution. All awardees were confirmed as Pasig Scholar. Meanwhile, incentive for non-Pasig Scholar honor graduates will be released on Thursday, November 20. So, magkakaroon din po pala mga kaparokya, yung mga hindi honor or hindi po nakatanggap ng honor ng incentive coming from the city government of Pasig. Basta nakagraduate mga kaparokya ay makakatanggap ng incentive mula sa pamalang lungsod ng Pasig. Nga lang ay iba't ibang kategorya to. Tulad nga po mga kaparokya ng summa cum laude na may matatanggap na 30,000 pesos. Pag magna cum laude ka mga kaparokya ay 25,000 pesos. Pag cum laude ay 20,000 pesos. At yung mga magtitake ng board at bar exam ay tatanggap mga kaparokya ng 10,000 pesos. So ganyan po mga kaparokya ka-supportive ang pamalang lungsod ng Pasig sa kanilang mga estudyanteng Pasigueño. So kung ganito mga kaparokya ang ginagawa ng mga local government tulad ng ginagawa ng butihing Mayor Vico Soto ay magsisipag talaga mag-aral ang mga estudyante ng ibang lalawigan. Yan ang isa sa dahilan kung bakit mataas din po ang numbers ng mga graduates sa nasabing lungsod sapagkat talagang focus or talagang isa sa top priority nga po nito ang education. Kaya mga kaparokya ibinibigay ng pamalang lungsod ang sa tingin nilang maitutulong nila sa mga estudyanteng Pasigueño. At isa nga po mga kaparokya sa layunin ng pamalang lungsod ng Pasig ay yung pagbibigay nga po ng iba't ibang insentibo. Tulad nga po mga kaparokya ng 1,500 pesos na transpo or connectivity allowance na kung saan mga kaparokya tatanggap nga po sila ng 1,500 pesos. Yung mga school bags at school supplies mga kaparokya, yan ang ilan sa mga incentive o yung mga benefits na ibinibigay ng pamalang lungsod para sa mga estudyanteng Pasigueño dahil gustong-gusto ni Mayor Vico Soto na lahat ng estudyanteng Pasigueño dapat ay makapagtapos ng pag-aaral. Hindi lang po makapagtapos mga kaparokya, layunin din ito ay talagang gumaling din ang mga estudyanteng Pasigueño. Kumbaga mga kaparokya ay dapat yung hindi lang pumapasok kundi talagang nag-aaral ng mabuti. Kung ano-anong insentibo ang binibigay nito sa kanilang mga mag-aaral. Yan ang isa sa nakabibilib or nakakabilib na ginawa nga po ng pamalang lungsod ng Pasig sa pangunguna nga po yan ng butihing Mayor Vico Soto. Actually mga kaparokya, out of the box na naman po ang ginawang ito ng butihing Mayor Vico Soto at ng pamahalaan ng lungsod po ng Pasig. Itong mga ginagawa ng Pasig City Government ay patunay mga kaparokya na umaagos ang pag-asa sa nasabing lungsod. Ang sarap mga kaparokya na kapag ang leader mo ay honest, may takot sa Diyos, hindi corrupt. Dahil mga kaparokya,
naiipon or lumalaki po ang pondo ng pamahalang lungsod kapag hindi corrupt or hindi tiwali ang namumuno sa inyo. Kumbaga mga kaparokya, kayang-kayang ibigay ng local government yung pangangailangan ng kanilang constituent sapagkat malaki po ang pondo na meron po ang kanilang lungsod. Sana lahat ng mga local leader ay tulad nga po ni Mayor Vico Soto dahil walang imposible mga kaparokya kapag maayos, magaling, matalino ang namumuno. Kung kaya mga kaparokya, mahal na mahal ng mga estudyante si Mayor Vico Soto dahil inilalagay ni Mayor Vico Soto ang sapatos niya sa sapatos ng mga ito. Partida pa yan mga kaparokya. Galing sa kilalang pamilya si Mayor Vico Soto. Pero pinaparamdam nito na kung ano ang nararamdaman ng mga estudyanteng Pasigueño. Nakakatuwa mga kaparokya dahil malaking halaga po yung ibinigay ng pamahalang lungsod which is deserve naman po mga kaparokya ng mga achiever sapagkat pinaghirapan naman din po nila. Kaya mga kaparokya, yan ang isa sa dahilan kung bakit ganyan kamahal at talagang makikipagpatayan pa ang mga Pasigueño para lang kay Mayor Vico Soto. Dahil ramdam nila mga kaparokya yung malasakit at pagmamahal ni Mayor Vico Soto sa kanila. So kayo mga parokya, anong masasabi nyo patungkol nga po dito? So hanggang dito na lang po tayo mga parokya. Magsiingat po tayo palagi. Thank you and God bless.